Magandang gabi po. Itong ating pag-usapan sa ngayon ay patungkol po sa impeachment. Ang oras po sa ngayon ay alas 8:57. Babatiin ko muna yung mga kaibigan ko na si Attorney Zac Estacio. Yung partner ko, kaklase ko pa to sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Si Attorney Cirilo Sabare, ah, isang abogado na take one lang sa Barigsam, galing sa Christ the King Cathedral sa Calbayog City. Diyan din gumraduate si attorney, kaibigan ko lang, si Manoy, ganun lang, attorney Manoy. Hindi ko na banggitin buong pangalan. Baka marami pa manligaw siyang babae kapag binanggit. Ngayon, si attorney Topacio, hindi ko banggitin kung sinong Topacio. Marami namang Topacio. Attorney, uh, attorney attorney Pilayo, yung mga partners ko. Tapos si Attorney Bautista, nakaklase ni Attorney Gadon. Si Attorney Gadon na rin. Alam ko naman, matinding BBM ka. Pero nevertheless, although I cannot stomach what you are standing for, because I know what you are doing right now is you're just like making some acts that you are just passing off as one of patriotism when in fact that is a misplaced patriotism. Kaya lahat ng mga sumusuporta kay BBM, ang tawag ko dyan ay misplaced patriotism. Ngayon, there are times when we are put in a bind. You got to choose between the two evils. But there is no such thing as good choice if you say that you are choosing the lesser evil. Kasi meron akong narinig na kaibigan ko tumatalik. She is a woman. In fact, kaibigan ko pang kapangan. She says that she finds nothing wrong with BBM. Well, sabi ko, in-express ko talaga, sabi ko, I beg to disagree. I will not mention your name here kasi matalik tayo magkaibigan sa isa't isa. Ang sa akin lang po, ipapakita, ang objective ko po sa ngayon ay sasabihin ko na nagsampa ng kaso ng impeachment ang Grupo Makabayan at grupo nila ni Conso. At yung difficulty na pinagdaanan nila, that is extraordinary. I've been warning everybody to make your complaints early. Ito ngayon ang nangyari. Pero mo, simple matter. Hindi man lang ninyo na pagdiskasyonan kung anong gagawin ninyo. Parang simple lang na maraming beses nangyayari ito sa mga abogado, mga galing na abogado. Sampa ng reklamo, ang galing na reklamo pag binasa mo, very substantive, with full evidence. But the problem is, in just one fell swoop, a little technical problem occurred. Tumbang kaso. Nagaya ng nakalimutan yung verification. Tinatag namin verification yan, doubt, para maintindihan ng ordinaryong mamamayan ano bang ibig sabihin ng verification. Pero bago ko pagpatuloy, yung isa to na tumawag sa akin kalbong panot. Kalbo na panot, redundant ka. Kaya ang the best way, wala naman ako makukuha maganda sa iyo, asarin mo lang ako, o iba na lang kita rito. I don't like you either. Wala ka na, hindi ka na makakomment. So, ngayon, nagsampa sila ng kaso. Sana, yung walang problema, pumunta sila doon sa House of Representatives in full force. Kulang na lang magdala ng banda si Chavit eh. Tantaran, tantantaran, tantantaran, tantan. Tapos, Herie! Herie! Sabi na sa korte. The king of nothingness is coming to town to file an impeachment complaint laban sa hari naman sa Malacanang. So, gano'n nangyari pagdating doon. Kung wala sanang problema, nandoon yung si Cheloy, na Secretary General
Wala siyang ibang gagawin. Ministerial ang trabaho. Tawag sa English ministerial kasi you have no right to refuse. All you have to do is to do your job. Anong gagawin mo? Tanggapin mo lang ang sinusumite. Wala kang karapatang tumanggi. Wala ka rin kapangyarihan magsabi na tatanggi ka. At ang nakalagay po sa Rules of Procedure ng House of Representatives ay nakasaad doon na kung ikaw may isasampa mo sa Office of the Secretary General. Very clear ang language ng batas. Hindi mo na siguro natin pag-usapan pa nito kung anong ibig sabihin ng Office of the Secretary General. Ibig sabihin po, magsampa kayo ng reklamo, punta kayo sa opisina. You don't care whoever is occupying the office. You don't care even if the one who is the chief of that office is present or not. What is important is you are talking to an institution or an office. Akalain mo pagdating nila doon, wala na sana problema. Nauna ang makabayan. They call themselves makabayan, but I'm sorry to say to you, I don't find your agenda and what you are doing as favorable to our country. In fact, you are even contributing to the obstruction of progress in our country. Kaya, pasensyahan tayo. I'm indicting you. You are the true, what I call this as a true person who are recruiting rebels. So, rebel di kayo. Kung ang rebellion ay kakalabanin mong pamahalaan, ang objective mo ay agawin mong pamahalaan, may dala kang armas, that is rebellion. Tapos, ano naman ang tawag sa tao na walang ang armas, nasa kongreso pa, pero nagre-recruit ng mga rebels? Anong tawag mo dyan? Are they also rebels? Yeah. Pwede mo tawagin rebels without arms. Kasi marami ding rebels without a cause. Di ba? Para maganda, masarap pakinggan. Sila naman rebels without arms. Pero mas matindi sana na power ng mamamayan yung kanilang bunganga. Pinanganak tayo sa mundo, kahit sinong tatay nanay mo, pinanganak ka, binigyan ka ng bunganga. Binigyan ka ng utak. Binigyan ka ng katawan na makalakad ka. Binigyan ka ng lahat-lahat na magagawa mo. You have the choice when you were born. And because it is logically natural for any person to seek whatever they want, to want freedom, that's why hindi nagtuloy-tuloy ang mga konsepto ng mga komunismo. So, I dare say, I'm not afraid of anybody of you. This I say without fear na walang kwenta ang komunismo. Ganun ang pagsimple. Unang-una, pag-usapan natin. Simple lang. Ako nagsasalita. I'm just trying to educate. Now, after I talk, pag ayaw nyo maniwala sa akin, I'll just talk again until you believe in me. Ganito lang po yan. Sa komunismo, sa simpleng usapan, ay kayatin mo ang lahat ng sistema, ang lupa. Kagaya ng pumunta ako sa Vietnam. Ang lupa, walang pwedeng bumili ng lupa na siya magkaroon siya ng titulo. Ang titulo na sa pamahalaan ang lupa. Ngayon, kung ikaw baka magkaroon ng bahay, bibigyan ka ng pamahalaan sa ngayon dati, wala kang karapatang mamili kung saan ka titira. Wala kang karapatang mamili kung anong trabaho gusto mo trabaho, basta ibibigay sa iyo ng Estado kung anong trabaho na dapat gusto mo gawin. Pero sa ngayon, medyo lumuwag sila kasi natutumba ang komunismo. So ano na lang ang mangyari? Dapat ang gagawin, ikaw mismo. Ito, sa Vietnam, napunta ako noong last July. I saw Saigon, Vietnam, with my 2 eyes. And I saw the big difference. Langit at lupa ang pagitan. Kung pagandahan ang pag-usapan, sa gitna ng Saigon at Manila. Sa Saigon, meron ako mga video, pakita ko sa inyo, pero not in this piece. Imagine, ang lapad ng kalsada,
4 lane sa kabila, 4 lane sa kabila. Sa gitna, ang island, ano nakalagay? Puro tamarind tree ang nakatanim. Tapos sa gilid, tamarind trees din. Sa gilid, kabilang gilid, tamarind trees din. Ang ganda pala tignan ng sampalok. Sampalok ay tinatayong sa gitna ng kalsada. Napakalinis ng kanilang ano. At makita mo, panay simento ang kanilang kalsada. Simento na walang crack. Ano ibig sabihin? Ikumpara mo sa Pilipinas. Ang kalsada natin, gusto-gusto ng iba lagyan ng asfalto. Anong ibig sabihin? Pag pinakita mo ang kalsada mo na ay simento, hindi ka natatakot na ang simento mo ay mabibiak. Ibig sabihin, magandang kalidad ng iyong kalsada. Sa atin, tinatabunan ng asfalto para hindi makikita ang depekto na imbis na 1:2:4 na timpla ng kada batch ng simento na ikongkrete ilagay mo, ginagawa mo na ang 1:2:4 ibig sabihin, isang bag ng simento, lagay mo ng 2 bag na buhangin at 4 na bag na graba. So, 1:2:4. Yan ang pinaka-ideal na timpla. Kahit sa kung gusto mo pinakamalakas ang bearing stress. Ibig sabihin ng bearing stress ay pag gumawa ka ng poste, papatong ka ng bigat, ang dulot ng bigat ay stress. Bigat. Ang bigat niya ay stress ay kaya ba niya? Yan ang bearing stress. Meron naman tinatawag na tensile stress. Ano yung tensile stress? Natin mo. Kaya ba ang simento walang kakayahan lumaban sa tensile stress? I'm talking this because we are talking about projects na tatalakay natin dito. Kasi kung ako ang magiging DPWH Secretary, gagawin ko na po standard ang design ng lahat ng kalsada mula Tawi-Tawi hanggang Apare. At ang gusto kong standard ng kalsada, ang lahat ng kalsada ay lagyan natin ng bakal sa ilalim. Usually, ang normal thickness ng mga kalsada, pang matagalan gagawin ko standard, isang ruler ang kapal. Isang ruler, ibig sabihin, 12 inches. At 1 inch from the soil na papatong ang simento, bakal. Lahat may reinforcing na steel. Ano ang katwiran? Para kung mabigat man truck, uunatin yung simento. Hindi niya kayang unatin kasi may bakal na pukontra. That is the best quality in terms of concrete roads. Kaya ganoon ang mangyari. Kailangan may reinforcing bars. Tingnan mo, kung may time kayo, pumunta kayo sa lahat ng ginagawa ng DPWH. Wala ka makita, panay simento lang patong. Sinadya ba nila yan? Ang sagot ko, opo. Bakit? Kasi para after 2 years, bibiak na naman, may project na naman. Pero kung sa taktika ko, tarangin mo lahat ng kapwa ko civil engineer. Civil engineer pa ko. Ang license number ko, 66732. So, tanungin mo sila. Ang objective ko, lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, mas simentuhan. Pati yung mga farm-to-market roads natin, mas simentuhan. Kaya lang, tingnan mo, mapunta ka kahit saan. Wala na tayong bias-bias. Punta ka sa Pampanga, punta ka sa Ilocos, pupunta ka sa Pangasinan, pupunta ka, balik ka dito sa South, sa Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, sa Zambales, sa Pangasinan, pupunta ka sa Bicol, Quezon Province, hanggat sa Mindanao. Ano nakikita mo? Mga farm-to-market roads, may mga biyak-biyak. Bakit? Kasi, imbis na timplahan mo ng maayos, ang gagawin mo, imbis na 1:2:4, timplahan mo ng 1:8:16. Yeah, balahura na talaga. Pero may iba, 1:4:8. Sa isang sako na simento, karga mo, ang isang sako po, ang sukat niya is 1 square foot.
1 square foot. 1 foot ang pahalang, 1 foot ang papunta, at 1 foot ang palalim. Yan, 1 feet, 1 square foot. Tapos, dapat, dalawa lang, gagawin mong 4 na buhangin ang iparis mo. Tapos, lagyan mo ng bato na 8. Ano mangyayari dyan? Ganun po ang ginagawa ninyo sa farm to market roads natin. Wala kang nung pupunta ka lang para malapit sa dyan, kung taga dyan kayo sa Metro Manila, punta kayo sa Cavite. Ang daming mga diversion road sa Cavite. Halimbawa, matraffic ng Centennial Road. Gusto mo pupunta ng Tagaytay, dadaan ka sa Centennial Road. Pag doon ka dumaan, dadaan ka ng Tansa bago mag Tagaytay. Kung dito ka naman dadaan sa General Trias, pupunta ka dyan, Amadeo, dadaanan mo. Pupunta ka sa kabila ka man, dadaan ay Aguinaldo Highway. Papunta ka doon. Ang dulo mo doon, Tagaytay. At kung mag-super highway ka naman, pwedeng dumetso ka, kakanan ka sa Santa Rosa. At may isa pang opsyon. Pwedeng diretso ka, pagdating mo doon sa may Calax, kanan ka. Pwede rin isa, the last kalsada na pinakamalapit. Punta ka doon sa Greenfields, sa dulo. Tapos kakanan ka. Madadaanan mo halos lahat na farm to market roads. Biak. Kaya, ang nangyari, nung nag-stricto na sila sa flood control projects ngayon 2026 budget, anong nangyari? Pumayag mga congressmen, tanggalin ang flood control, basta palitan ng farm to market roads. Binababoy niyo talaga ang tabayan. Ngayon, kung ako ang DPWH o presidente, mas maganda presidente, iutos ko. Unti-untiin ko tapusin sa loob ng 6 na taon ko presidente. Ubusin ko lahat, mapasimintuhan. At wala nang magigiba. Bakit? May bakal na si ilalim. Walang magigiba. I'll give you an example. Mula yung highway galing sa Coronadal City, bayan ko, doon ako sinilang. Papunta sa General Santos City. That is a 58-kilometer road, highway. 1972, ginawa ang highway. I was in grade 1 that time. Na ako, senior citizen ako, hindi pa nabiak ang kalsada. Anong gumawa? Foreign company ang gumawa. Anong gumawa? Hanil Corporation ng South Korea. Sa panahon ni Marcos. Pero walang magawa si Marcos na kukurakutin niya kasi pumirma siya ng kontrata sa Korean government at papautangin siya ng South Korean government at sa condition na ang contractor ng South Korea ang gagawa. Yan. Ibig sabihin, na kung makita mo, ginagawa talaga ng South Korean company, sinusunod yung pinag-aralan namin sa Mindanao State University na theory kung paano magsiminto. Kung paano gagawa ng horizontal construction. 1 kilometer ahead, nauna yung tinatawag na laboratory team. Yung laboratory team of engineers, walang ibang gagawin yan. Magbuboring sila. Mayroong barina na ginagamit para kukunin ang lupa para pag-aralan ko anong klaseng lupa sa ilalim. Kung clay, sandilom, ano pang klaseng lupa. At base po sa strata ng lupa sa ilalim, diyan sila ngayon magdisenyo kung anong klaseng subbed ang gagamitin. Pagkatapos, ang objective, mapalakas mo ang pinaka-surface. Malagyan mo na ngayon ng buhangin at bato na kahit tapakan mo 10 piso, hindi nagagalaw, diyan sa kalang ipapatong ang semento. Ganon ginagawa. Kaya, you count how many years have passed since 1972 up to now that I speak. Today is 2026.
So 1972. Para madali math natin, 100 minus 72. That is 28. So 28 plus 26. How much? 54 years, hindi pa nabasag ang simento. So ibig sabihin, one solution para yung ating flood control ay maayos ang pagkagawa, ikukontrata na lang natin sa South Korea, sa Japan, o pwede rin China. Magagaling maayos naman mga engineers nila. Tingnan mo, di ba yung Japan? The yearly problem of Japan is what we call as tsunami. Anong tsunami? I would just want to state the correct way of pronunciation. Hindi yan tsunami, tsunami. Dahil kada taon may tsunami at nawawasak ang kanilang mga building, lahat ng mga ang ginawa nila, gumawa sila ng flood control sa pampang ng dagat. Tapos, nakaangat yan. Pag dumating ang tsunami, meron silang automatic gate, isasara. Pag nagsara na yun, hindi na makapasok ang tubig. At ang simento nila ay matatag. Pag tinignan mo, i-research nyo sa Google. Hindi nasisira. Ganon ang flood control na tama. Pero sa atin, nako, doon sila na talaga si BBM sa bagyong, 3 bagyo, Krising, ano ba yung Krising, tapos Edong ba yun? At saka Dante. Krising, Dante, tsaka Emong. Yan. Tuloy-tuloy, sunod-sunod na bagyo, 1 linggo ng pagitan. Wala, tuklap ang lahat. Yon. Kaya nagsalita yung nagkukunwari na walang ninakaw, inunahan niya, si BBM. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo! Sabay talikod. Ako rin pala. Diba? Yan naman ang totoo. Ikaw naman ang utak ng lahat. So ngayon, isa po yan sa ground ng impeachment. At si Saldico ang tanging makapagbibigay ng pinakamalakas at pinakasulit na ebidensya laban sa iyo, BBM. Ayan, bago ko ipagpatuloy, pakinggan muna natin siguro si Mike Defensor na asar na hindi tinanggap ang kanilang impeachment complaint. Kung ano-anong dahilan sinasabi. O, ito. Enter, Mike Defensor. Ayan ha. Now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ika pala, papakuan eh. Tinawagan ni BBM, si Cheloy, si Secretary General Cheloy, kaibigan ko to eh. Angas Banyak, taga-Abante, reporter, kami naman, People's Tonight. Mga barkadahan kasi kami, mga jarista noong araw. Tinawagan niya si Cheloy kasi dati spokeswoman niya eh. Tinawagan niya na punta ka muna ng Taiwan. Para walang tapos okay naman kay Buji, hindi siya nag-appoint si Buji ng ng in charge. So, I am indicting you for doing this most unconscionable act, most revolting act. Ito. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. And I'm saying now, because of that action, in totality, hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block. Anyway,
The simplest message there is, nagsampa sila ng impeachment, kasama niya si Chavit Singson, kasama niya si Attorney Harold Despicio, yung pinakasikat na Ilocano sa Isabela, na hindi na tinanggap ang kanilang reklamo. Andyan din si Attorney Topacio, andyan din si Jing Paras na congressman dati ng Negros Oriental. Kumbaga, doon ang pinakamabigat ng heavygat ng mga nagiging kontra ni BBM. Walang nangyari sa bigat nyo. Hindi tinanggap. Hanggang kanina, hindi rin sila nakasampa. Wala yung tagatanggap eh. Grabe taktika, no? Hindi nyo nag-advise na ako that do it early para may remedy. Pero ngayon, kung ako naman sa kanila, what could I have done kung ako sa kanila? Kanina, instead of delivering the press conference, gagawa ako ng madalian na petition for certiorari, mandamus sa Supreme Court. At ipamandatory TRO ko. Ang ibig sabihin mandatory TRO, kabaliktaran ng TRO. Ang TRO naman to stop temporarily. Pero ang mandatory TRO, to perform an act. To receive. To perform a ministerial act. Pag tinabi namin ministerial, wala kang choice. Wala kang choice para sabihin mo na, ay huwag pag-aralan mo na namin. No! That is what we call as ministerial work. If it is a ministerial work and if you will not perform it, then there is that corresponding punishment. So, delikado rito si Chiloy. Kaibigan ko itong husband nito. Pero kami ni Chiloy, hindi kami masyado nagkakilala nito. So, yan po ang mangyari. Ngayon, let us see what is in store. Bakit katatakutan nila? Kasi ito po, pag tumistigo na si Saldico, kahit ito lang ipaliwanag na kasi sinabi po ng abogado niya, ito naman pala gusto ko lang isigwi ko lang. Mahilig dito mga gobyerno ni BBM magsalita ng kasinungalingan. Inanunsyo nila na nakipag-usap na daw si Saldico sa kanila. Anong nangyari? Tinanggi ng abogado. Hindi po totoo yan. Tapos sasalita sila. Wala pong ebidensya yung sinasabi ni Saldico. Anong nangyari? Nagsalita ang abogado ni Saldico. Oy, may mga text message po kami. May mga video. Oh, ano na ngayon yan? Paano naman deny yan? Wala. Alam mo ngayon sa experience ko bilang sa trial, kasi trial lawyer ako eh. Pag trial lawyer ka, kabisado mong takbo ang laro ng lahat ng anong ebidensya pipiliin mo, anong theory ng laban mo. Minsan may masarap gagamitin na laban pero hindi ko ginagamit kasi may tinatag na playing of cards eh. I'm reserving all my aces up in my sleeves. Saka ko na ilalabas yun kung parang pusoy dos na laro. Ganun po ang dapat na laro ng abogado. Hindi kay basta abogado ka lang gumawa. Ang tawag ko sa mga abogado na hindi trial lawyer ay table lawyer. Akala mo nga theory-theory ko magsalita, but that is not the truth in actual practice. Kaya ang nangyari dito, yung mga, alam mo, ang tingin ko lang kay Atty. Topacio nito, leader lang yun ng law firm niya. Siya ang boss. Ang mga trial lawyers na yung kanyang mga bataan. Kaya ang nangyari, hindi nila na-anticipate ito. Kasama pa si Atty. Virgil Garcia, isang retired general ng PNP. Alam ko may backup pa kayo dyan. Andiyan pa si Atty. Torion. Kaya lang si Atty. Torion at may sarili ding kaso. Sinampan siya ng kaso ng obstruction of justice. Bagitin ko lang ang mali ninyo, Nick Torre, at ibang mga pulis, bakit nyo sinampahan ng obstruction of justice yung abogado ni Kibuloy? Kung ako naman si Atty. Torion, baliktarin mo. Sampahan mo sila ng kaso for obstructing your work as a lawyer. As a lawyer, you cannot be interfered with. Kasuhan mo sila ng direct assault. Any act of any person, be he a policeman or not,
is punishable by direct assault. Hinarangan mo ako, abogado ako, tutulong ako sa mga akusado. You cannot stop me from doing that. Alam mo ba yun, Attorney Torion? Dapat kumasok ka ng direct assault. Kasuhan mo si Tory ng direct assault. I could remember one day nang nag-interfere ako sa pag-implement ng church plan. Hindi ko na banggitin yung police colonel. Pinagalitan ako ng police colonel, nandun ako sa place na nag-conduct sila ng search. Sinagot ko, Colonel, I'm here acting as the lawyer. I am performing my work as the lawyer. And if you will stop me, then I'll file a case of direct assault against you. I will call the NBI to arrest you now. Ano nangyari? Nag-sorry sa akin ng Colonel. Ngayon, naging matalik na magkaibigan na kami. Although we started on the wrong foot, pero maging magkaibigan na kami. Kumukonsulta pa nga sa akin kung anong gagawin. So, I just don't know why. Pero may time ka pa naman, pwede ka pa magsampa ng direct assault at territorial. Tapos, ang nangyari, naisahan kayo. Isang teknik lang na ginamit. Yan mga taktika po yun ng mga, ayaw ko tawagin mga trial lawyers. Yan pong taktika ng mga tinatawag ko na scheming lawyers. Scheming, gumagawa ng schemes. Nag-isip ng malalim. Don't blame me. Pagdating sa Lunes, mag-file ng resignation si Chiloy. Kung nag-resign ang Secretary General, anong gagawin nyo? Ngayon, pag hindi kasi ang problema po dito, kapag hindi matanggap ang complaint ng makabayan at saka sa inyo, anong mangyari? E di, ang matitira na complaint, yung unang sinampa ni Attorney Adre De Jesus. So sad of you, Attorney De Jesus. Your name is Jesus. You do not live up to the spirit of divinity in that name, Jesus. Pareha lang kayo ni Jesus Rebulla. Ay, Jesus ko. Ay, Diyos ko. Kaya pala Jesus naging Diyos ko eh. Ikaw naman, Diyos ko day. Ganon ka ba? Attorney Jesus? Sabi ka pa na you are a professor. Saang professor ka? Anong law school? But the problem is, no matter you're being a professor or not, you are only good as you are a lawyer. I do not know if you have experience to be a trial lawyer. Trial lawyers are far different in terms of intelligence, technique, as against table lawyers and teachers lawyers. Wala yan. Mga professor, wala yan. Mas magaling yung mga trial lawyers yung mga taga-PAW. Magaling yan. Mga taga-piskal. Mga magaling yan. So ngayon, bakit ayaw nila? Ano bang reklamo laban kay BBM? Na betrayal of public trust. Tinraidor mo ang tiwala ng mga mamamayan na bumuto sa iyo. Actually, ang konsepto niyan, pati mga hindi bumuto sa iyo ay presume na rin na bumuto sa iyo nung nanalo ka. Kaya you also violated the trust in you. Obligasyon mo sa buhay mo, nanumpa ka bilang presidente, I will faithfully discharge and execute all the laws faithfully. And enforce the Constitution. Anong nangyari? Did you enforce the law on malversation faithfully? Ang problema, hindi kasi ikaw pa nagmamalverse eh. What about this? Ano bang taga-English ng maleta-maleta? Mas masarap pakinggan yung Espanyol eh. Maleta-maleta. Mali-malitang bilyones. Ito, I cannot forget this day. Palabasin ko po yung mga mali-maleta. Itong ebidensya lang, kasi ang alam ko, kaibigan, pinicturan po ni Saldico isa-isa ang lahat ng maleta.
laman nito. Pinicturan lahat. Ayan ang hawak niyang ebidensya, kaya solid. Windang si Bongbong. Tama lang sinabi ni Bantag, budul-budul me. Budul-budul man. BBM, budul-budul man. Tingnan natin ito. This is only a silip-pasilip lang ito ang tawag niyan. Pero totoo nito, kompleto, sa recorded na litrato, tsaka video, si Saldico. Tingnan ninyo. Can you see that? Ngayon, palakihin natin para the evidence would be clearer. Yan. Palakihin pa natin. Yan. Ito po ay mali-malitang pera. Ilang malita yun? Ang nakalagay, 34 luggages. A total of 1 billion. Delivered to RR. Ano ba yung RR? Siguro, ang RR, it could be Romualdez Residence. Kasi yan ang pinakamalapit sa kanya eh. Pag usaping pera kasi, kapag ang tao magnanakaw, walang ibang pinapadaanan ng pera kundi pingin ang taong pinapagkatiwalaan niya ng todo. Sarado 100%. Hindi ka pwede magtiwala sa taong hindi mo kilala. Otherwise, sabog ka. So, kailan dineliver? Labor Day. May 1, 2024. Grabe, habang ang mga magagawa nag-strike Labor Day, ikaw naman tumatanggap ng 1 billion. Ganun ba yung BBM? Matindi ka talaga. Ito pa. Dali lang. Ito. Ito naman October 2, 2024. 1 billion again. 27 luggages. Mas malaki ka lang luggage. Kasi yung nauna, 34 luggages. It was delivered to RR. Delivered from RR. Tapos 7:30 p.m. Ito pa, June 14, 2024. Cash out, 1 billion. Ang alam kong cash out ko sa GCash lagi, maliitan. Kayo, 1 billion, cash out, 7:56 p.m. Ayan, BBM, papaliwanag mo yan. Ayan may nakikita pa Maserati na may conduction sticker pa. It turned out ang may-ari. Alam mo sino may-ari ng Maserati? Doon ang galing, binili kay Mr. Ano pa pangalan ni Versosa? Kay Sam Versosa ng Manila. Yan. Also, 1 billion, 28 luggages. November 29, 2024. Tapos, ito naman, January 11, 2025. Only 500 billion pesos. Delivered to RR. Ito naman, 250 million. 5 luggage. Yan po ang nangyari. So, ano pa? Ayan, July 16, 2024. Ayan, January 12, 17, 2025. Yan naman, August 8, 2025, 500 million. Ito naman, June 3, 2024, 1 billion. Ito naman, March 12, 2024, 335 luggages, 1 billion. Ito naman, November 15, 2024, 28 luggages, 1 billion again. August 16, 400 million. Ito naman, September 16, 2024, for 18 luggages, 500 million. Ito naman, July 15, 2025, 500 million. Tapos February 1, 2025, 15 luggages, 500 million. Ito naman, July 27, 2024, 1 billion. Tapos February 10, birthday pa ng nanay ko to, 2025, amount of 500 million. Tapos May 14, 1 billion. Tapos May 29, 2025, 500 million. Tapos January 12, 500 million, 2025. Tapos April 16, 2024, cash out, 1 billion. Isa to, March 11, 2025, 500 billion. June 27, 2024,
1 billion again. November 29, 2024, 28 luggages, 1 billion again. January 8, 2024, 1 billion. Tapos, June 14, 2024, 1 billion. Ayan ang listahan. Started from September 1, 2022. Ilan yan? Buwan-buwan yan, no? O, ilang buwan na? Dami-dami. Hanggat sa, ito, ang total niya is 56 billion, 418 million, 874,000 and 54 pesos. Ngayon, makita mo doon sa listahan, hanggang August 5, 2025. Walang delivery sa September, October, November. Ito po ay tumugma sa kwento ni Toby Chanko. Nang November, nagalit daw si BBM. Pinatag si Saldico. Ay di, si BBM. Si Romualdez. At siya, kasi si Toby Chanko, ang asawa niya ay Romualdez. Pinsang buo ni Martin Romualdez at pinsang buo rin ni BBM. Sa harap ni Toby, minura niya si Romualdez. Ang salita, ilang Ferrari pang gusto mo bilhin? Ilang mansion pa sa Forbes Park ang gusto bilhin? Ilang pera pa kayo gusto mo kukunin? Yan. Kasi pala, bakit? Ayon naman kay Saldico, nagalit po siya. Tinawag kami, nagalit siya. At sinabihan ako, huwag nyo na idaan kay Romualdez. Direkta mo na doon sa 30 Tamarin Street. Doon kay Jojo Ios, kay Yusek Jojo Cadiz. So, 1 billion dineliver sa bahay ng 30 Tamarin Street. At according to Saldico, yung 30 Tamarin Street na mansion ay sinadyang pinabili ni BBM para tambakan ng lahat ng pera na nanggagaling sa SOP. Natandaan nyo bang 30 Tamarin Street? Para matandaan nyo, let me refresh your memory. Di ba merong imbento o tanim witness si Ping Lacson, dalawang babae, naka face mask, ayaw buksan, tinuro si Carly Diskaya na si Carly Diskaya daw ang bumili ng mansyon na yon na makikita sa 30 Tamarin Street din. At ibinigay daw kay Tambalusos daw yun. Anong gusto palabasin ni si Ping Lacson na kumita kay BBM? Gusto niya palabasin na yung binabanggit ni Saldico na 30 Tamarin Street na mansion na pinabili ni BBM ay hindi si BBM, kundi para yung kay Tambaluslos. Kalahin mo, gano'n ba nakaisip pa si Lacson ito? Una, natanggal siya na-disgrasya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Gumawa naman ng kwento si Lacson. Naku totoo yung 100 billion na pinasingit na sinasabi ni Saldico. Pero hindi daw yung kay BBM, kundi nagkunwari na kay BBM at nagkunwari ito sila ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sila ni Amina Pangandaman at sila si Trigrid Olaybar. At siyempre pa yung apo ni Bersamin na si Adrian Bersamin. Kita mo? Napaka-traidor na mama, no? Magtataka ka pa dyan? Tinraidor niya mga kasama niya, mga kuratong baliling. Nagbibigay sa kanya ng pera yun eh. Bakit niya pinapatay? Kasi naubos niya ng pera. Nung pinatay nila, yung kuratong baliling, kasi editor ako dun sa panahon na yun sa People's Tonight. Nakuha namin ang informasyon na yung armored car kung saan nasa loob yung pinatay na 11 na kasapi ng kuratong baliling ay bitbit nila, punong-puno yun, maliban lang sa taong nakasakay ng pera yung armored van. Kita mo? Ganun katulusoy si Ping Lacson. Tsaka yung misis niya, inagaw niya lang yun sa kapwa niya military officer. Sabi niyo bakla, hindi mo siya bakla eh. Bakit nangagaw ng asawa? Baka manyak, hindi bakla.
So nakita nyo na. So ngayon, yan po ang kinatatakutan ni BBM na pag makarating si Saldico, ubos ang kanyang pinag-ipunan. Sigurado yan. There is no stopping Saldico. Kasi unang-una hawak ni Saldico ang kanyang mga message sa kanyang cellphone. What is important is, alam nyo naman siguro, kagaya sa akin. Ito may cellphone ako. iPhone. Kahit mumurahin lang to, iPhone naman. iPhone 16. Ito naman, iPhone 11. Hindi ako nagtatapon ng cellphone. Bakit ko pinakita? Para yung isa, ito naman, Honor. Dami kong cellphone. Meron man ko isang, yung binibenta sa Cherry Mobile. Isa lang ibig ko mensahe dito. Kukunin man ninyo ang cellphone ni Saldico, bibili lang si Saldico ng bagong unit, lalagyan niya ng SIM card, at i-include lang niya ang kanyang login name. Sa tingin ko parehas kami sistema eh. Kasi ito, may cloud. Kahit sa ang cellphone ko buksan, lahat ng litrato ko na photos, puha, hindi nabubura. Nag-store ako ng 5 terabytes na memory. So kahit saan ako pupunta, kahit sa Russia, mabubuksan ko yan. Kahit itapon ko pa yung cellphone na, bibili ako ng bago. Sinasabi ko lamang na walang kawala si BBM. Kahit nakawin pa ninyo ang cellphone niya ni Saldico. So ngayon, paano siya makaiwas? Sa totoo lang, ang pinakamatinding akusasyon sa kanya ay yung pagnanakaw sa flood control. Yung iba, hindi ko na tinitingnan yung iba eh. Kung gusto nyo, I beg your pardon, pakinggan nyo muna ako. Babanggitin ko naman yung isang akusasyon sa kanya, yung pinakidnap niya si Duterte. Ang akusasyon doon is, nilabag mo yung konstitusyon ng Pilipinas sa pagpakidnap mo kay Duterte at tinapon sa diheg. Bakit? Gusto ko, although pa ilang ulit na ako mag-lecture nito, gusto ko i-lecture na paunti-unti para malaman ninyo. Okay. Meron po tayo sa ating konstitusyon, ang konstitusyon ng Pilipinas, yan po ay Biblia ng ating bansa. Yan ang pinakamataas na batas, diyan mo makukuha. Ang Kongreso naman natin gumagawa ng batas, pero lahat ng kanyang batas na gagawin ay dapat hindi ko kontra kung ano nakasulat sa konstitusyon. Bago ako mag-proceed, nais ko lang sabihin, idiin, mas mataas ang konstitusyon kaysa international law. Ang konstitusyon natin, kapag dito tayo nagpapatupad sa Pilipinas, ang level lamang ng international law ay kalibel lamang ng ordinaryong batas na ginagawa ng Kongreso natin. Although there is such a thing as incorporation clause that is written in the statements of principles, state policies and principles. Pero hindi pa mas mataas sa konstitusyon niya. Ito ang ating konstitusyon. Ilang proviso or provision ng ating konstitusyon ang nilabag. Yung konstitusyon may mukha yan, itong konstitusyon batas sa pagsagawa kung anong forma ng pamahalaan. Constitution of Governments. Batas naman sa mga ipapagklasik mga independent bodies such as the Commission on Elections, Commission on Audit, Civil Service Commission, at saka Commission on Human Rights. Tapos may iba na naman parte ng Constitution stating the principles involved in that shall be observed whenever our government is running. Kagaya ng the separation of the church and the state. Okay, ito. Ang nilabag, mayroon isa dyan na Constitution of Rights of the People. Yan po yung Bill of Rights na nakikita nyo lang sa Article 3. Article 3. So, number 1 na batas na nagsasabi na binabawal
ang pag-aresto sa mga tao dahil bawal ang kalayaan ay kikilitin kung walang proseso ng batas. Pag sinabi mo dapat may proseso ng batas, batas po ng Pilipinas, hindi po batas sa labas. Ano ang batas ng ICC? Batas sa labas yun. Pwede ba magamit dito? Sa ngayon ay hindi. Bakit? Hindi na tayo member ng ICC. Pero kung member pa tayo, pwede siya magagamit. Actually, sa memorandum na sinumite ng nabasa ko ng Office of the Solicitor General, para na rin nilang inamin na panalo si Duterte sa issue ng jurisdiction doon sa ICC sapagkat tahasang sinabi ng ICC, ng Solicitor General, na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So ngayon, ito yon. Yung pag-aresto nila kay Duterte, ang position ko dyan is kidnapping yun. Ang position na hindi daw kidnapping. Ngayon, ito pinapaliwanag ko kung bakit kidnapping. Siguro naman naintindihan nyo na walang tao sa Pilipinas na pwedeng kuhanan ng kalayaan, buhay, at kayamanan kung walang proseso ng batas natin. In English, it is stated, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So ngayon, ito ngayon ang warrant of arrest ng ICC. Dinaan sa Interpol. Ang epekto nitong warrant of arrest ay i-deprive mo ng kalayaan ang tao. Pwede mo ba ma-deprive ng kalayaan si Duterte? Gamit lamang ang ICC na warrant? Sagot! Hindi. Bakit? Hindi naman yan batas ng Pilipinas ang ginagamit ng ICC na dahilan para magpalabas ng warrant of arrest. Ganun na kasimple yan. Therefore, the best that the Philippine government can do, itong gobyerno ni Bangag, is kung gusto nila tulungan ang ICC, nung hinuli nila si Kwan, bawal yung paghuli. Dapat hindi nila hulihin. The only thing that they can do is hawak nilang warrant of arrest ng ICC in the first hour of any court in the Philippines. Basta RTC. Pwede sila mag-apply for authorization para payagan sila na darating si Duterte galing Hong Kong, uhuli namin po. Ito po yung aming dahilan. May warrant of arrest po galing sa ICC. So ngayon, tatanungin sila ng judge, bakit nyo hulihin? ICC? Pasensya tayo. Hindi na member ng Pilipinas ng ICC, so you cannot arrest a person without any warrant of arrest. Ngayon, ano ang katwiran ninyo para hulihin si Digong Duterte? Wala yun lamang So, kung ako ang judge, decision ko, out yan. Hindi nyo pwede hulihin yan. Ganun na kasimple. Kahit idaan pa ninyo sa NAPOLCOM, I should say it again. Section 1 of Article 3 says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ang ibig sabihin ng pangalawa, si Duterte naging presidente dati. Sabihin natin si Kibuloy, naging pare. Ibig ko sabihin, naging iba yung batas dahil sa pare siya? O naging ibang batas kay Duterte dahil dating presidente siya? O dahil inakusahan siya sa ICC? Hindi po, titingnan lamang siya na isang ordinaryong Pilipino. Patas ang pagtingin. Nor any person shall be denied the equal protection of the law. Ibig sabihin, equal application of the law. Our courts makes it their favorite habit of speaking liberty by saying that the alikes
alike, magkapareho. Must be treated alike. Kailangan pareha ang tingin mo, pag-apply ng batas sa magkaparehong sitwasyon. The alikes must be treated alike. Yan pong equal protection of the law. Dinudugtugan pa yan. Time-honored statements na paborito ng mga justices natin. The unlikes, yung hindi magkapareho, unlike. Ibig sabihin, pag hindi magkapareho, hindi rin magkapareho ang pagtratar ng batas. Kung si Mayor Lim pa nang buhay siya, ang sinasabi niya, the law must apply to all, otherwise none at all. Ang daming paraan sa pagsasalita. Isa lamang ang ibig sabihin, rumispeto ka sa karapatang pantao. Hindi nyo nirespeto. Nick Torre, I'm sorry, kababayan kita. But then, I have to succumb to the majesty of the law. The law should be the rule. We should endeavor, all of us, to keep it this way, that it shall always be the force of the law that we will follow, not the law of force. It should be the law of law and not the law of men. Kaya tinatawag tayo kuminsan, it should be the government of laws and not of men. Ganun po yun. So, ibig sabihin, kita nyo na dito na walang basihan ang batas na mayroon silang batas gagamitin para i-justify ang pag-arrest. With that, dahil napatunayan na si BBM pang nag-utos, siya pang mastermind, impeach for culpable violation of the Constitution. Impeach! Additionally, it is also a treachery to the people of the Philippines. So that is treason. Impeach! Yeah, puwit naman impeach. Kasi tinitira ka sa puwit. Impeach! Because it is also what I call as breach of trust of the people. Yan ang unang dahilan kung bakit hindi mo pwede gagamitin ang ICC na warrant of arrest. Because it became a warrant of arrest based on the laws of ICC. And ICC is no longer recognized in the Philippines. Ang recognized sa Pilipinas natin, ang batas ay yung international law na tinatag sa ilalim ng incorporation clause. Yung international laws na kumbaga kung saan ay tayo sumali o nag-subscribe. Dahil hindi, may kasalanan ngayon ng kidnapping itong mga tarantadong ito. So iyan po mai-impeach dyan. Napakalakas ng argumento. Kasi unang-una, bakit? Inamin na nila na hinuli nila. Inamin na nila, hinuli nila. Ang katwiran nila, tama daw sila. Well, yung pagkatwiran tama sila, the law will take charge of them. You cannot interpret the law in such a manner that it will cause prejudice to any person. Remember, the first principle of prejudice to the people is this. If there is any law that causes prejudice in whatever manner, prejudice to life, mamamatay siya, prejudice to kalayaan, freedom, or prejudice to the right to have a property. Lahat yan po na kapangyarihan ay hindi mo pwede ipapalagay lamang. Those powers cannot be presumed. They must be expressed explicitly. And there must be a law that allows it to be exercised. Ang tawag paborito ng mga abogado, tawagin. Sabi na, power cannot be presumed. Tapos, ang kasunod na katwiran, andun sa Section 2, kasunod. Section 1, Section 2, Article 3 of the Constitution. It says that the rights of the persons to the unreasonable search and seizures of their homes, papers, and effects shall be inviolable.
No warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of all the complainants and the witnesses, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Pag sinabi ba persons to be seized, arrest yun. Ibig sabihin lang yan, tanging judge lamang natin ang pwede magpalabas ng warrant of arrest at hindi pwede ang ICC. Kailangan pa bang i-memorize yan? Napansin nyo ba na bihasa ako sa mga batas? Another justification kung bakit hindi ka pwede mag-arrest. It is stated in first paragraph of Section 14 of Article 3. No person shall be held without due process of law. Ang isa pa, the last but not the least, yung Section 1 ng Article 8 ng ating Constitution na nagsasabi, the judicial power is vested exclusively in the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. Bakit ko binabanggit na kasama ito sa dahilan? Kasi po, pag sinabi mo judicial, ang salitang iyan ay nalalagay ito sa balag ng langanin. Ano ba talaga? Judicial, malalim, hindi natin arok, malalim. Kaya kinakailangan ng trial, kunin natin ang mga ebidensya para malaman natin kung ano ba yan. Yan ang tinatawag na judicial function. If there is a necessity for us to dig deep into our bag of tricks, then it is an act that is judicial. Ang hindi judicial, yung makita mo papel, okay. Lalaki ka pala, pinanganak na lalaki. Yan ang papel na yan, hindi yan judicial. Ministerial lang yan. On the face itself, makikita mo na kung ano. Dalawang bagay po, ministerial and judicial. Ang ministerial po, wala ka na magagawin, sumunod yan lang. At alam mo gagawin kasi napakasimple lamang. Walang ministerial na hindi simple. At kung hindi na simple, judicial na yan. Judicial kasi alamin mo pa malalim ang ibig sabihin. Anong ibig sabihin nito? Napakalalim. So, ibig sabihin, magtanong ka halimbawa, ikaw bubo ka. Bubo ka halimbawa, Tore, ikaw nag-aristo, napakabubo mo. Although balitik ako, salutatory ang gumraduate sa ating school, sa Coronadal National Comprehensive High School. At ang inyong valedictorian ay yung aking, inaanak ng aking nanay, na si Attorney Fidel Clemente Valdez Jr. Kung hindi mo maintindihan ang isang bagay sa unang tingin, unang tanong, ito, arrest warrant lang ng ICC, arrestuin mo ba? Simpleng tanong. But you require the thinking of the depth of your minds in order for you to answer it correctly. Makakasagot ka ba ng tama? Kung hindi mo masagot ng tama at hindi mo kagad-agad malaman, that is a judicial necessity, judicial function. Kailangan mo ng judicial power para malaman mo kung ano ba talaga. So kung judicial pala ang nature ng kapangyarihan na para malaman mo kung pwede ka mag-aresto o hindi. So, ano ngayon? Pupunta ka ngayon sa Section 1, Article 8 that says that judicial power is vested exclusively in the hands of the Supreme Court and all other courts that may be created by our laws. So, yan ang magiging laman ng impeachment. Dalawa sa cause sa impeachment, binabanggit ko na. Yung iba, ayaw ko na banggitin. Hindi ako interesado doon. Dito lang kong interesado. In other words, alam nyo na ngayon na bawal ang pag-aresto kay Digong nung pinadala siya sa Diheg.
Kuminsan, tinatag na yung dahig. Diyan na si dahig, si Digo sa dahig. Nabalitaan natin minsan, nahiga sa sahig. Sahig. At tatawa-tawa lang ako, pero I cry. I cry deep inside. This is what is happening to our country. What is this? So the best way we can is let us pray. Para magkaroon ng understanding. Kasi kung educated ang lahat, your education will empower your conscience. Kasi alam mo magiging malisyoso ka kung alam mo na mali, itutuloy mo pa rin. Diba? Hanggang dyan lang muna. Okay? So magtatawag lang ako. Maraming tulos na kapasok, kayaan mo lang magsawa sila ng kakomment dyan. Romeo Malanggi, Malang Junior, kalbo, panot. Alam mo, ang kalbo, sa Tagalog, kalbo, walang buhok. Sa Ilonggo, kalbo, walang buhok. Ang panot na pagsalita, ibig sabihin Cebuano ka. Kasi ang salitang panot ay magagaling lang yan sa Cebuano. Sa salitang Ilonggo, walang panot na salita. Kundi kalbo lang. So isa pa, si Mark Andrew Gonzalez. I am a law student. I appreciate your commentaries. Attorney Kausing, more power. Salamat po, Mark Andrew. Watching from Eastern Visayas. Oh, maupay nga gabi sa Eastern Visayas. Maupay nga gabi sa mga bugto ko, nga mga waray. May mga kabag-anak ako diyan, pamilya Kausing diyan sa Tacloban. May mga pamilya Sintino diyan sa Tacloban. Mga kamag-anak ko. Ngayon, hindi mga Sintino kasi nagaling kami sa Pangasinan Yung nagkaroon ng Kausing diyan sa Tacloban dahil po kay Attorney Eulalio Kausing. Si Attorney Eulalio Kausing po ay the first congressman ng District 7 ng Cebu. At ang isa pang first congressman ng Cebu ay si Attorney Casiano Kausing. Na ngayon ang binibitbit nilang apelido ay Kausin, walang G. Sa Barili, Cebu. Alam mo, I'm proud of my race. Bakit po, Mark Andrew? Kasi po, matapos manalo ng pagka-congressman si Attorney Eulalio Kausing sa Cebu, the next term hindi na siya tumakbo. Si Attorney Casiano Kausing naman, isang orador during the time, ay nakadalawang term lang hindi na siya nagpatuloy ng congressman. Si Attorney Eulalio Kausing naman, tinalaga ng Amerikano, ginawa siyang first civilian governor ng Davao region, ng Davao City, Davao province. Buo pa yung Davao, wala pang Del Sur, wala pang De Oro, wala pa yung Del Norte, wala pa yung Oriental, wala pa yung Davao de Oro o Davao Occidental. So that is, I'm very proud of my Kausing roots. Hindi po kami dalok. Sa salitang Ilonggo, dalok. Greedy. Hindi po kami greedy. Okay? So, at least, sir, ano na pala balita sa mga Afghanistan refugee na pinadadala ni Biden dito sa Pinas? Well, hindi ko alam kung na-process na, proseso pa ni BBM. Kaya lang si BBM mahina. Dapat pinaano nila dito para makahingi tayo ng pundo mula sa Amerika. Kasi magbibigay ng pundo ng Amerika kapalit ng pagtanggap natin sa mga Afghanistan dito. Ang iba dyan, pag dito na yan, magiging Pilipino na rin yan, kagaya sa mga Vietnamese. Ang daming Pilipino na mga Vietnamese dun sa Palawan. Ayaw nang umuwi sa Vietnam. Mga Pilipino na rin sila. Okay. Pa-shoutout po si Mark Andrew Gonzalez. Ariel, hindi qualified si Uncle Saldico na magiging, I will teach you, there is no such thing as hindi mag-qualified as testigo. Ang credibility niya ay matapakataas sapagkat kasama siya sa sindikato. Ganun lang yan, Ariel. At hindi niya na kailangan magiging state witness. Basta titistigo lang siya. Tapos ang laban. Ha?
Mag-apply siya ng bilang state witness sa court, hindi sa DOJ. Na binabalahura, grabe ang corruption diyan sa state witness diyan sa DOJ. Sa susunod na itatapik ko po yan para malaman nyo. Ay salamat Helen Baguio sa pinalipad mo. Si Gerlag, magaling ang Romans gumawa ng kalsada kasi ang attitude nila sa paggawa noong unang panahon ng kalsada ay sinadyang tatagal at aabot ng 1,000 taon. Yang Appian Way. Ganun ba? Bilib ako sa mga Romans. Sige, pag-aralan ko nga yan. Si Helen Baguio, good evening po. Si Gilbert Roy, hi po. Galaxy, good evening po. Attorney Kao, watching from Singapore. Salonga Sakal, excellent opinion and ideas. We hope someday, Dr. Toto, you will become part of the national government, particularly in the DPWH or as senator. Pero mas gusto ko po maging presidente ako so that I could fix our justice system. Importante po kasi justice system kapag natakot po mga magnanakaw na mahuli makulong sila, wala na po magnanakaw sa atin. So Sunny Saludes, marami lang po nagnakaw dyan. I hope yung kaibigan kong si Fidel naniniwala sa akin. Kapag matibay po ang ating sistema ng katarungan, takot po lahat magnanakaw. Si Kupal Bugok Kalbo, tawag sa akin, Kupal Bugok Kalbo. Anong pangalan mo? Sunny Saludes. You are betraying your race by the words you uttered. You are just showing how much that you can find in your, how much water can you find in your brain. I could say that you are a man with nothing between your ears. Okay? And with also nothing between your legs. Sabihin, wala kang bayag, wala kang pag-utak. Marlo Versaga, matandang walang pinagkatandaan mga salot sa lipunan. Pweh, sino may pinapatunguhan mo? Ako? I pity you. Lahat kayo pa ng salita ganun, nakakaawa po kayo. Pero anyway, makakontribute lang, baka kumita kayo kasi alam ko, inupahan kayo ni Auntie Claire. Ang masama lang dyan, hindi ko matanggap yung pinagbabayad sa inyo ay buwis pa, galing sa buwis. Alex Lansky, good evening Dr. Takausig. Virgie Espekero. Jigger Yardi, Salonga Sakal, nautakan kayo dapat noon December 2025 o dapat December pa sila nagsampa ng kaso. Si Lorna Okumato, ba't di mo isasaldi? Uwi po yan. Antayin nyo lang. Really assist you. Attorney Tot, sabi niya. Morales. Morales. Tapos si Arlie. Iba ka. Tapos si Galaxy. Marami pang mabubusog sa mga maleta. Especially yung mga corrupt na official. Tapos Hector Yanzon. Tapos si Biabilin. Tapos Bergie Piquero. Grabe feeling ni Tambaluslos at bangag sarili nilang pera. Grabe. So Polycarps Mirazol, itatad mo yan, ilatad mo yan sa husgado. But dito mo yan, ang mga salitang yan, mga ganito husgado, kakampi mo si BBM. Pinalatag ko yan dito para makita ng tao. Ang purpose ko ay hindi magpakulong, kundi mahubog ang isipan ng tao para alam nila na niluloko sila. Galaxy, grabe ang daming maleta, mga walang hiya, pansarili talaga ang hangad nila. Policarpio Berasol, alam na alam mo ang lahat ay magkano bayad. Ito pa, yung mga tanong na yan, matanong ng mga mga troll. Tanong ng mga taong walang laman ang utak. Walang laman ang gitna sa gitna ng dalawang tainga at wala ring laman sa gitna ng dalawang ninyong paa. Policarpio Berasol, matanda ka na. Po, wag kang magsalita. Ay, ako pala pinapatunguhan mo. Kawawa ka naman. Ang baba naman ng utak mo. Pasensya ka naman. Dragon Lee Tiger. Mukha talagang planado nila lahat ang kanilang mga pagdarambong. Pati yung exit way. Mayroon silang diskarte. Marilyn Bundok. Hello Sir Toto. Good eve. Po, ito po sa TV kita na pinapanood. Ingat lagi. Attorney, God bless at almost sa araw-araw. Salamat po. Dasal lang po tayo. GNH, tapos si Edmundo Bantog. Didilis din pala ito. Ano kung didilis? Huwag ka magsabi na didilis kasi nakaka-discriminate yung salitang didilis. Tawagin mo lang didiis siguro, pwede na yun. Kasi didilis, ang tingin mo ay bubo ako.
So you are discriminating against me and against those people who believe in justice. Nagkataon ngayon, bakit ka magsalita ng ganun? Ha? Sumasamba sa karton. Ikaw lang, sumasamba ka sa isang kawatan. Ganun lang Edmund Bantog. You are nothing but another person who is corrupt. Si Bergie Piquero, nagsimulang ang mga adiktos, administrasyon, Sir Toto Kausing. So Hilda Marquez, good evening po sa atin lahat. Sa buong mundo, amen. Thanks God. Thank you, Doc Engineer Attorney Toto Kausing. Tapos sabi, Jigger Yarte, halatang halata na si Lacson ay tatakbo bilang Pangulo sa halalan 2028. Ganon din si John Vic Remulla. So, ang piling nila, makaila talunin si Sara Duterte. Yun eh. So, Marie Chris Sagalisco, tama po yung sinasabi nyo. Osvaldo, Campañado, what about substituted service? Hindi po. Although pwede yung substituted service, Osvaldo. But then our problem is, hindi ito court. Sa court pwede yan. Nakapaghintay ka. But then the problem is, kapag hindi tinanggap, hindi na maisasama sa pag-refer sa Justice Committee. Kapag hindi na masasama, anong may pwedeng isama? Yung sinampa lamang ni Attorney Adre de Jesus, who acts like not Jesus. Ngayon, walang laman po ang kanyang, pasensya ka na Attorney de Jesus ha, walang laman ang reklamong ginawa mo eh. So kung yun ang lalabas, madidismiss yun. Ano ngayon ang required? Kasi hindi natatanggapin ang impeachment na reklamo na sinampa ng mga makabayan at nitong grupo nila ni Mike Defensor. So kung hindi matanggap, ang hope ko lang kahit isa lang sa kanila matanggap, pwede na magtulungan yan pagdating doon sa hearing sa Justice Committee. So kung hindi matanggap ang dalawa, mauwi na yung naunang complaint ay mga walang ebidensya. At kung walang ebidensya, ano na? Pag-dismiss, automatic, bawal na, papasok lang 1-year ban. Osvaldo, alam mo na, may 1-year ban kasi. Although it is far-fetched, but I do not discount the possibility of everything that even the impossible has the possibility to happen. Yan, ganun sila eh. So ngayon, pag hindi makarating yun, wala, patay tayo. Ang magiging impeachment complaint lang yung dapat ibasura. Walang laman. At kung walang laman, antay naman tayo isang taon bago magsampa naman ng impeachment. Ganun po yun. That is the difference between a substituted service for the purposes of your case in court at saka yung substituted service for the purposes of impeachment. Sige lang. Tingnan lang natin. Tapos si Erlina Olazo, hi po sir, paano na yan? Mga abusado po ng kapangyarihan, mga hinayupak. Sinadya niyan na nga po ang kaban ng bayan. Sinaid ang kaban ng bayan. O, parang sinaid na rin ang karapatan sa pagsampa ng impeachment. Pero mo nanggaling sa flood control. Akalain pa ito sa impeachment, meron pang impeachment control. Patay tayo niyan. So, Marie Chris Galisco, abducted or kidnap ang nangyari kay former President Rodrigo Duterte. Ganon po yan. Policarpio Esmerasol, mga bago na po kayo, magbago na po kayo, huwag na kayo kumampi sa mga, ay, sino bang demonyo? Si BBM o ikaw? What right do you have? What moral authority do you have, Policarpio Mirasol, to say that the Dutertes are demonyo? Sige nga. What are your proofs? I'll give you a chance. Gusto magdebate tayo sa sunod na vlog. Mag-live tayo. Mag-invite ako sa sino gusto makipag-argumento sa akin. Kagaya niyan, posisyon nyo. Ang proposition natin, ako ay kidnapping yon. Kayo hindi kidnapping. Sino maglaban sa akin, I invite you. Gagawa ko ng live debate. Bergie Piquero, thank you, Engineer. Your blog is very informative. Dami kami natutunan. Salamat po. Walang natutunan sa akin si Policarpus, Mirasol eh. Ang hirap pa naman ang apelido mo, Mirasol. May kaibigan ako Mirasol na matalino. Ikaw lang Mirasol nakita ko na buboy.
Oh. Kamote 124. Shout out sa to, tirador sa katotohanan. Galaxy, salamat po, attorney. Clear na clear po ang paliwanag nyo. God bless. So, Polycarps Mirasol, ito rin, sipain daw kasi ni Digong. Ano sipa? Pag sipa lang, kahit sisipain, demonyo na kagad. What the heck? Okay. Yung pagnanakaw ba ng ginawa ni BBM, hindi pa kademonyohan yun? Ha? Tell me, if it is not, then how shall we call it? Polycarps Mirasol, equal ba yung pinapapatayin? Iba naman yung pagpapatay. Bakit si Duterte ba pumatay? May pruweba ka ba na si Duterte pumatay? Di ba wala? Mga pulis yung pumatay. Kaya ang pulis dapat ikulong dyan, hindi si Duterte. Kasi sabi naman Duterte, kung nanlaban, patayin nyo. Which is not natural. Pero, ang dami namang pulis na saliwa. Ang totoo, pinatay nila, marami dyan talagang pinatay ng pulis na walang kadahilanan. Kaya lang, do you mean to say Digong will be the one who should pay the price? I don't think so. To do that is to add another injustice to the injustices that have already been done. So, kanila injustice. Ano ba yung kanila injustice? Si Morales, sana makabalik po ulit sa pagkabugado. Hindi ko nababasahin, Polycarps, ang mga sinabi mo, Polycarps Mirasol. Pabalik-balik, nakabubuhan. AMG Travel Vlogs. Siguro ang talsik si PBM sa Malacanang Palace kung ang mag-star witness, si Saldi lang talaga makapagtanggal sa kanya. More power po. Kaya siya nadala sa hospital eh. Na-stress, natakot, na naginip na si Saldi ang tumitisigo laban sa kanya. AMG Travel Vlogs, kaya pala na hospital si PBM. O yun, nakita mo na. Miss Rachel Gustelo. Hi Doc Toto Tirador, good evening. Have a blessed day to you. Thank you po. Si Polycarps Mirasol, wala na. Pangit na ngayon mga salita mo, may luslus na. Bisaya ka pala, Polycarps Mirasol, pare tayong Bisaya. O ngayon, ang tama, luslus, ito na gawin natin, ibaban na kita. Ban the user. Para hindi ka na makabalik. IMG Travel Vlogs. Basta lahat ito na nagsasalita ng mga below the belt, tatanggalin ko na, dapat maging decent na tayo. Okay? Kailan naging korte ang Villamor Airbase? Ayun, ginawa nilang korte. Lina Olazo, bakit po ngayon lang kayo nagsalita? Sana po, noon pa sige nga po, mag-file kayo. Ha? Meron na nga sila, nagsampa na sila ng impeachment, padubli-dubli pa trabaho. Di ba? Okay na yan, antayin na lang natin. J. Gariarte, may hustisya ba si Madam De Lima? Si De Lima ay at least nanalo siya. Agree naman ako sa iyo na dapat sinampahan ng kaso ng tama si De Lima. Problema, naniwala ako na hindi sapat yung kaso sa kanya. Kundi, invento lang yun ng mga kwan. Diyan naman, pero sino ba nagsampa ng kaso sa kanya? Si Digong ba? Hindi eh. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang utos niya eh. Tapos, kung masama yan, bakit pagdating ni BBM, pinabilanggo niya pa rin siya, hinayaan siya bilangguan si De Lima. Sila ni Remulla. Di ba? So what was done by the group of Duterte's men to De Lima is also almost the same thing that was done by BBM administration to De Lima. Actually nga, ang malaking pasalamat ni De Lima ay sa akin. Bakit po? Ako po yung nag-expose. Ako lang nakapag-expose. Na yung isang testigo laban kay De Lima, ang abogado niya ay kapatid ni Judge Romeo S. Buenaventura. Ang kapatid niya na si Emmanuel S. Buenaventura. At dahil doon, ginamit ng mga abogado ni De Lima ang aking vlog para lamang manalo siya. Ganun lang kasimple. Palagi po kami nanonood sa mga vlog mo. Salamat niyo po. Salamat po, Mr. Borgado. So, AMD Travel, kailan naging korte Suprema Original Trial Court ang Villamor Airbase? Talagang hindi korte yun. So, Boss B, magandang gabi sa lahat nanood sa Tambulig. Taga sa Tambulig pala eh. Zamboanga del Sur.
O ano yan, si Parigas ang sa mayor dyan, natalo sa ata ngayon eh. Si Kwan, anak ni Mayor Samson, Dumanhog. Dumanhog papilido, si Mayor Dumanhog. Tapos Virgin Pere, watching from England. Jiggy Riarte, buti pa si Digong trilyon ng kanyang nakaw. Uy, nagnakaw ba siya? Saan nakaw? Jigger, magsalita ka ng maayos. Ang nagnakaw ng trilyon si Bumbong. Ang budget ni Duterte noon, maliit lang. Napakaliit. Kaya kung magsalita kayo, ayusin nyo naman, may basihan. Virginia Pere, good afternoon po, Toto Kausing. Okay, Virgin Pere, happy weekend. MG Travel Vlogs, hindi kayang maintindihan ng mga aplok ang mga bayarang army trolls si PBBM ang mga tamang batas na sinasabi mo, attorney. Na kunwari lang hindi maintindihan ang sa kanilang hinahabol yung pera ang bibigay sa kanila. So, may trolls na kapasok. So, Don Pastor Riza, sila pa, si Rodster, hello po, yun, last name ko po, Upaw. Last name mo rin, Upaw. Okay. Nilda Dominguez, watching from Western Australia. So, Bergie Peregiliano, I always follow you. Salamat po. So, Bergie Piquero, ingat kayo, sir, sa Pinas. Sa Bergie Peregiliano, marami ako natutunan sa lahat ng vlog niyo po. Thank you naman. Maria Losada, mabuhay ka, Panyero. Great job from Dubai, Attorney Losada. Ay, salamat po, Attorney Losada, for your praises. Tapos si Estong, walang ibang most credible na witness kundi si Saldi lang. Tama po yan. Tapos si Ontor HWJ, Europe po ay binabawi ang basis nila sa US. Randolph Lamano, oy, Dr. Randolph Lamano, kumusta? Miss Rachel Gustilo, tama, Dr. Toto, gusto ko din ng lahat ng mga official, maybe lawyer din kasi for me, kahit paano may alam sa batas. Jigirati, mas magaling yang si 4-star police general na si Nicolas Torre. Randolph Lamano, good evening pare. O good evening din, pare ko. Ara Sausa, good evening. Attorney, protect and guide you always. Randolph Lamano, ingat lagi. Crisaldo Boral Astor. Good evening po, Attorney Toto, Tirador Kausing. Jigirati, Agol Upaw sa Cebuano. Ikaw talaga. Bakit? Kalbo naman ako, hindi ko naman tinatanggi. Bakit mo ito? I-ikon mo pa, i-obvious mo pa. Do not make the obvious more obvious. Ha? Nakapasok yung kawatan sa Malacanang. Ben Sarbi Ramirez, maayong gabi sir, Toto. Success man, recite ko sa Dumlo. Ganun ba? Salamat sa pag-discuss mo sa case. Ganun ba? Okay. Ayun ba yung sinasabi mo nung case ko? Yung case ko sa disbarment ko? At least nakuha mo. So, James Bind, tapos may ebidensya ka siya ni BBM, gusto mo libel case? Ay, magsampa siya ng libel, I welcome it with an open arms. Kakanta pa ako, lying beside you, here in the dark. So now I've come to you with open arms. O yun, kantahan ko pa yan kung magkaso sila sa akin. Dapat sa'yo kasuhan naman ng RA 10175. Ay, hindi po misinformation yan. I'm sorry, but I'm telling the truth. Ebidensya baka mo, 90 billion pesos dinakaw ni PBM. Yes, binalik na nga, inutos na ng Supreme Court, binalik. Tapos hindi ka pa maniwala na totoo yun. Poor man. At tapos, early, may mga troll, wala naman mga argumento. Ayun, ang ginagawa nila, tinatawag ako kalbo, yun ang argumento nila, mga ad hominems. James Bind, hintay mo libel case mo. Hindi, magsampa ka ng libel. I want it, I cannot wait it any longer. But I can wait forever. Tapos, IB Travel Vlogs, ebidensya baka mo, ayun. 62.5 billion pesos sinakaw ni BBM is 90 billion po yun. 90 billion, binalik lang, inutos ng Supreme Court. At naabutan, yung 29 billion, tinigilan ng Supreme Court.
So, Vance Harvey Ramirez, salamat sa pag-discuss mo sa imo kaso, Sir Toto. Success ang aking recite. Wow, very good. Congratulations. Sige, magtanong kayo kung anong mga itatanong nyo. I will discuss everything, anything about law. Bergie Piquero, adicto sa mga trolls. Roadster, yun ang basher na trolls. Black lang. Tapos, IMG Travel Vlogs, ebidensya baka mo, 62.5 billion pesos ang ninakaw ni BBM sa SSS. Yolanda Tijado, Tijada, good evening po, watching from Hong Kong. Si James Bind ulit. Nakamonitor sa channel mo, isa ka sa iyak ang pinadalhan ka ng kaso mo. Ay, wala akong problema. Sabi, welcome, make it quick. AMG Travel Vlogs, ebidensya baka mo pag nanakaw sa PBM? Ay, nako. Nagdesisyon na nga Supreme Court, ipinasauli ang pera kasi ninakaw nila Gregorio Paquet, paano kung dayain si BP Sara? Let's see what happens. Magre-reveal din ang tao niyan. Kayo rin kawawa. Ebidensya, baka mo na magnanaka, ulit-ulit na lang tayo. Emil Gabaldon, ikaw susunod makulong kalbo. Helen Baguio, ban na mga walang mudo rito. Ano nga, baban na ba natin? Unahin natin si Ikan. Unahin natin si Ikan, Tapos, ito naman si M Travel Vlogs. Ano kayo? Ban ko lang kayo, wala makukuha ang pamahalaan sa inyo. Sino pa bang iba? Ito. Ayun, tinanggal ko na sila. Kailan yung universal pension? Mr. Silgustero, Dr. Toto, you're the best how to explain about knowledge of law, especially sa ating construction. Ang mga guilty, galit sa kapwa-kapatan. Paul Dumalyang, na basta kalbo, masamang tao, ay di, ban na kita, ban. Pasensya ka, ban ka na. Pretty Boy Ugly, buli na naman, attorney. Ano ba, buli? Okay lang yan, parang hindi naman. Ang tinutukoy mo buli kasi sa Ilonggo, yung puwit, buli ang tawagin. Nagpapuwit si BBM para hindi masagwa pakinggan, buli na lang tawag namin. Kaya binuli siya. Hanggang dyan na lang, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat.